5, 6, 7. Si Nena ay baby pa. Ang sabi niya ay, Si Nena ay high school na. Ang sabi... Oy, Bes, ano yan? Oh my God, Bes, nandito ka pala. Ginagaya ko lang yung yung pelikulang Here Comes the Groom. Yung ginanap ni Marisa Cat and Jun D. Nako, Besh, ang ganda yun ng pelikula na yun. Eh, Pinoy na naman. Halika, punta tayo sa bahay, manood tayo ng Barbie. Yun, Bes, Margot Robbie ang bida. Pak na pak sa ganda. Ay, wag, gusto ko yan. Halika na. Sige, halika na, punta na tayo doon. It's the love shot. Na. Oh my God! Ang ganda talaga ng boses ni Kyung Sumirap. Pumunta na sana ulit dito sila sa Pinas. Mag-concert na kayo, please! Koreano ka ng Koreano. Bakit? Naintindihan mo ba sila? OA mo naman makareact eh, no? Mayroon namang mga Pinoy dito na talintado at may itsura pero dyan ka pa rin. Eh ano naman? Pinapakailaman ba kita sa pagbabasa mo? Ibalik ko kaya sa iyo yung tanong. Mayroon namang Filipino writers at marami namang sikat na akdang pampanitika ng Pilipinas eh. Bakit panay ang gawang dayuhan na binabasa mo? J.K. Rowling pala, ha? Shut up! She's the best! Anong she's the best? Eh, meron naman tayo si Jonax, ha? Ba't may pa ba J.K. Rowling ka pa? Eh, ikaw nga, keep-up ka ng keep-up. Mukha namang mga bakla! Bakit ka nagbabasa Mga mga ito, dayuhan? Mga libro ay ang pangit naman! Ay, Filipino ka bakla ba naman? Ba't tayo dayuhan? Ay, ikaw nga, Tama na lang. keep-up eh! Yung Shut up! Shut up! You shut up! Tigil nga kayo. Mabuti pa samahan niyo lang kaming manood ng Barbie. Ang baduy naman yan. Kindalan-dalang kaya. Mas nakakakilig yun. Barbie nga! Hollywood yun, duh! Saka sikat na sikat yun ngayon. Ang pretty talaga ni Margot, di ba, sis? Oo. Oh my God, saka ang ganda ng Barbie na. Magandang tanghali po, tita. Ay, magandang tanghali din sa inyo. Nakapagtanghalian na ba kayo? Ang hindi pa po, Nay. Bakit po ang aga niyong umuwi na? Hindi kadalasang alas 5 naman kayo ng hapon umuwi. Yun na nga anak eh, matumal ang bentahan ngayon. Kasi, may nagpatayo ng bagong establishment sa tabi namin. Kaya yun, yung mga tao doon nagsakat. Balita ko eh, magka-social insect at Amerikano daw ang may-ari nun. Minsan ngayon naiisip ko na baka sa paging bukas ng ating bansa, sa iba't ibang mga ngalakalay, mawala na tayo ng hanap buhay. O siya, hayaan nyo na yan. Halina't kumain na tayo. Uy! Ang ganda ng pormahan mo ngayon na rin, Juliana! Yes naman, usong-uso to ngayon, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na sa buong mundo. Kita mo rin tong bag ko, mula to sa bagong release ng Michael Kors. Abay, hindi lang yung pormahan mo yung maganda, pati na rin yung bag mo imported. Siyempre naman. Yan na nga ang problema. Dahil malaya lang nakakapasok hindi lamang ang mga taong dayuhan, hindi pati na rin ang kanilang produkto. Mas mahihirapan na kami ngayong mga Pilipinong manggagawa. Ewan ko ba sa mga kababayan natin, napakadali para sa kanilang tangkilikin ng mga imported na gamit o anumang likhang sining. May problema po ba kayo sa akin? Marahil dahil ito yung trend. Wala naman sigurong gustong mapag-iwanan, di ba? Tama. Saka, ang panlasang dayuhan, lalong-lalo sa panlasang Amerikano, ay nakakatatak na sa mga Pilipino. Mula pa noon, kaya naman madali lamang para sa ating mga Pilipinong tanggapin ang magkaroon ng demand dito. May punto naman kayo dyan. Ngunit dahil dyan ay nilalamon nila ang mga lokal na industriyang pangkultura. Mauna na nga ako, magwawalis pa ako eh. Anyari, Bes? Naisip ko lang kasi na binubunsod ng malayang pakikipagkalakalan ang pagkakasadlak ng mga likhang sining at pamantayang komersyal para makapatas sa pamantayan at kahusayan na imported. Oo nga, pero mukhang mahirap ng pigilan ito. Kaya, hayaan na natin sila. Sige, gala na lang tayo.
Ay, nako. Ano ba naman tong bestida ko? Hindi na kasya agad. Sinuot ko tong graduation mo pa, anak, ha? Ngayon, hindi na kasya. Ay, ano kaya isusuot ko sa reunion ko? Kailan ba rin yun ma? Next week na sana, anak. Gustuin ko bang pumunta ako ng mall o kahit sa anumang tindahan ng damit man yan. Wala akong oras o panahon. Kasi nga, busy ako sa City Hall mula Lunes hanggang Biyernes. Tapos may livelihood program pa akong inaatinan. Alam mo ma, ako nang bahala. Talaga, anak? Kaya mo planong pumunta sa mall? Ipapadala ko na lang sa yung pera. Anong mall ma? Iba ng panahon ngayon. Kita mo to? Isang click ko lang dito at makakabili tayo agad. Ay, nak, ayoko niyan. Baka ma-scam lang ako niyan. Anong scam ma? Ilang beses na ako nag-order dito, no? Pumunta ka na lang kasi sa mall at doon makakasigurado ka. Ma, sigurado ito. Ano ba pinagdedebatihan yung dalawa dyan? Ito kasi si nanay, tay, ang hirap kumbinsilin. Okay lang naman, di ba, yung online shop? Abay, naninigurado lang ako, no? Sa panahon kasi natin ngayon, marami ng scammers. Sayang ang pera. Nay, iba na rin ang panahon ngayon. Globalized na tayo, normal thing na lang yun. Kung tutuusin, usong-uso yun ngayon. At saka, makakabili ka na kaya ng mga imported na gamit sa online lang. Tama ang anak mo. Walang problema yan, mahal. Ito nga, ang parcel ko, dumating naman ng maayos. Nung nakaraang linggo ko pina-order sa anak natin, kaya okay lang yan. Alam mo naman, kasi sa panahon ngayon, dahil high-tech na, madali lang para sa mga negosyanteng pasukin ang negosyo sa pamamagitan nito. Laganap na yan ngayon sa mundo. Sige na nga. Panalo na kayo. Nay, pumili ka na dito. Ay, nak, gusto ko yan. 12. Sige, sige. Hi, ate! Ate, nakahanap ako ng part-time job sa McDonald's. Ako na bahala sa pambaon ko sa eskwelahan. Yung padialysis na lang ni nanay ang pagtuunan mo ng pansin. Mabuti naman at nakahanap ka ng trabaho, bunso, pero hindi ba kaya makakaapekto yan sa pag-aaral mo? Pagsisikapan ko pong balansin ang dalawa. Mabuti na rin at nagbukas ng bagong branch ng McDonald's dito sa lungsod natin. Medyo nahihirapan kasi ako maghanap noon sa ibang kainan o tindahan kasi walang bakante. Sige, bunso, pagbutihan mo. Kung sakaling kailangan mo ng pera, kung kukulangin yung sahod mo ay tumawag ka lamang at gagawin natin yan ng paraan. Po ate, pero pagbubutihan ko talaga kasi alam ko namang mahirap ang buhay OFW, lalong-lalo na at may tinataguyod kang may sakit at estudyanteng kagaya ko po. Kakayanin para sa pamilya, bunso. Hulog talaga ng langit ang pagbubukas ng ibang bansa ng oportunidad para sa mga nag-aasam na makapagtrabaho. Saka hulog din naman ng langit ang pagbubukas ng ating bansa, hindi lamang sa mga turista, kundi maging sa mga dayuhan sa alinmang panig ng mundo. Dahil hindi lamang tayo nakasabay sa kung anong mayroon sila, bagkos ay nabigyan ka pa nga ng kabuhayan. O siya, tatawag na lang ako ulit mamaya dahil may trabaho pa ako. Mahal kayo ni ate. Rin namin ate, ingat ka dyan po palagi. Bye-bye po. Bye-bye. Nay! Tay! Sa susunod na po na buwan ng alis ko papuntang Japan, nag-i-exchange student po ako doon. At alam mo, Nay, Tay, dalawa lang po kami ang napili rito. Talaga ba, anak? Mabuti yan dahil nabibigyan ka ng oportunidad na makapag-aral sa Japan. Pagbati anak, magandang oportunidad yan upang makakuha ka ng kausayan sa iba't ibang aspetong pang-edukasyon, panlipunan at pangkultural. Ngunit, makakaya ba kaya natin ito susunian, anak? Alam mo namang kakarampot lang ang kinikita namin ng tatay mo sa pagbebenta. Huwag po kayong mag-alala, Nay, dahil ang sabi naman po ay magkakaroon kami ng allowance sa pag-aaral doon. Sila na rin po daw ang bahala sa dorm, uniforme at gamit namin. Ang kailangan lang po namin ay iproseso ang aming mga dokumento at mag-aral ng mabuti. Sige anak, gagawan namin ang paraan yan. Maraming salamat po, Tay! Basta para sa iyo, anak. Saka para rin naman sa ikabuti ng buhay mo iyan. Natin po, Inay, 100 na rin po yun upang makamit natin ang mga minimit natin sa buhay. Mabuti na lang talaga at globalisado na ang mundo.
hindi lang sa espetong kultural at pang-ekonomiya nagkakaroon ng pagbabago. Gaya na lamang ngayon, nabigyan ka ng oportunidad na mag-aaral sa ibang bansa. Na marami kang makikilala ng panibagong tao roon. Maliban sa matuto ka na mag-aaral doon, matutunan mo rin ang kanilang kultura, pamumuhay at lingwahe. Pagbutihin mo, anak. Opo, Tay. Halina, kumain na tayo. Tamang-tama ang niluto kong masarap na ulam upang ipagdiwang ang magandang balita, anak. Tara na, anak, upo na rin.